Magandang araw po mga kawangis ko! Kung saan man sulok ka man ng mundo, ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East, Yumkin Said. Sa mga nakasubscribe na sa akin, syukran kater. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan sa akin, please like my videos. Ngayon, pag-uusapan natin tungkol kay Senator Marcolita. Ngayon bumuelta siya sa mga politiko na bumabati ko sa kanya. Kasi sabi niya, dati pinagtutulungan siya sa Kongreso, hindi siya makapagsalita doon at kahit may committee siya, hindi siya pinapasali sa committee. Kaya nakapunta siya sa Senado at nanalo siya bilang isang senador. Ngayon nandun na siya sa Senado, ngayon pinag-ano naman siya, pinagtitripan naman siya ng mga kapwa niya, mga senador. Ngayon bumuelta na siya. Ito panorin po natin ang kanyang diskurso ni Senator Dante Marcolita. Paano natin ipapasok yung agriculture? Ikaw, anong ipapasok mo? Hindi, flood control din kasi ito mainit. Oo, binigay nga sa akin ng Blue Ribbon. Kasalanan ko ba yun? Oo. Oo. Yun na Wala nga. namang, hindi naman sila nag-apply siguro ron. Oo. Oo, sabi ko, di ba sa akin yan? Wala namang kumontra. Oo. Tinatanong ako kasi, gusto ko sana yung Blue Ribbon. Oo, po naman. Oo, pwede naman nilang hindi ibigay sa akin. Hindi, naibigay ko na kaya, hiningi ni ganito eh. Wala Oo. naman eh. Sabi ko, kung wala, di kukunin ko. Wala naman eh. O, problema ba yun? Yun na nga. Sa kabila ng mga pangyayari ito, Sen, makaka-apekto ba ito sa mga susunod ninyong pagdinig? Kasi baka... Particular sa Luna. Meron pa isang senador na nag-print speech din eh. Parang hinihiling pa yata na, ba't nyo kasi naman ako inunahan? Meron pa akong mga gusto sabihin eh. Di ba? Eh, Lunes na pala nakaschedule ito. Sen, yung second hearing nyo. Oh. Hindi nga, nung una nga, nagsalita na nga rin yun. Opo. Dapat sana kanya eh, hindi sila nag-hearing muna yung araw na yun eh. Dapat pinauna nila ako isang araw na lang sana. Pinauna mo na yung kanyang privilege speech. Parang yung kariton kanya, siyang humila kanya sa kalabaw. Oh. Sa sarili ko, hindi mo bang tanungin lahat ng mga kasama ko sino yung magpiprivilege speech dito? Mandato ko ito eh. Malay ba natin na mayroon pala sila ganun? Ako may pananagutan dito eh. Ayun na nga po. In-announce ko naman yun eh. Oo. Naka-announce yun. Sa ganitong araw, magsisimula ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Lahat alam. Ayan, O opo. di sana sumama siya doon. Ba't pinili niyang magpakatahi-tahimik pagkatapos na makapagsagawa ng isang pagdinig? At saka siya ngayon, Magpi-privilege speech para siya. kahit na hindi na pinapayagan ng tuntunin, sige, nakapagsalita pa rin. Ngayon, nung malaman niya na naman sa Lunes, magsisimula yung pangalawa. Opo. Nag-manifest sa floor, sabi niya, sana i-reset yung September 1. Bakit daw? Yun na talaga naman, oo. Nagkataong kanya na magsisimula yung pagdinig ng DBCC. Yung budget opo. na ito. Opo, oo. Sabi ko naman sa sarili ko, di ka doon sa DBCC, Oo nga naman. malaya ka namang pumili kung saan ka pupunta eh. Bakit i-reset na naman? Kaya parang talagang parang ayaw nila na nakapagsisimula ako ng pagdinig. Oho. Kasi mukhang nakikita nila, Sen. May tinatanong ka kanina, Oo. maapektuhan ka ba? Ayun yung sinasabi ko dahil kasi kung minsan may mga pangyayaring ganyan na Baka mawalan ka ng loob. out of focus eh. puro kumbaga pinagtulong-tulungan ka ng mga lumang class, mga old-timer eh. Pinagtulong-tulungan na ako sa House of Representatives eh. Oh. Sa bagay. Oo. Oo nga naman. Para namang nakalimot na kayo. Kamakailan lang ito eh. Pinagtulong-tulungan ako. Ako na lang ang natira. Pati hopya, kinuha pa nila. Oo. Oh. Ano nangyari? Nakalipat tuloy ako ron. Ayun. Pagtulong-tulungan nyo uli ka ngayon. Baka may ibang... Bahala. Bahala kayo. Akala, mawawalan ako ng loob. Masisiraan ako ng loob. Sumakay na silang lahat. Nako. Ba? Hindi kasi ngayon, Sen, alam nyo, hindi lamang yan. May mga panukala. Hindi ako kasi, ito yung mandato ko eh. Kung ano yung nalalaman kong tama na gagawin ko, magmula noon hanggang ngayon, palaging ganito yung akin patakaran. Oo. Nako. Ngayon pala, Sen, hindi lamang yung panukala na yan. Kasi meron na po ngayon. Lunes kayo, Martes, magkakaroon siya ng investigation. DIR, may investigation na rin. DPWH, meron na rin. Customs. Customs, meron na rin.
DTI, meron na rin. Yung barangay na lang yata ang Pati ata barangay, meron na rin. yung may barangay clearance. Ang Malacanang, meron na rin po. Lifestyle check Tingnan mo naman. ngayon, tingnan mo ngayon. Opo. Bakit na-inspire sila ngayon lahat? Sa araw. Isang araw pa lang eh. Oh, yun na nga Oo. po. Oh. Hindi nyo ba nahalata? Isang araw pa lang. Ah. Oh. Lahat na sila magsasagawa Malata ng na investigasyon. mag-iimbestiga, oh. Pati DepDep, yung kay Balisakan, di ba? Oh. So, hari nawa na makagawa sila. Pati ho ngayon ang Department of Budget and Management ay nag-iimbestiga na rin ng mga projects na ito. So, ang ibig nila sabihin, total, nagsisimula na kami. Ikaw, Blue Ribbon, huminto ka na, ganun ba? Parang ganun po ang mensahe, Sen. Kasi ang Blue Ribbon, parang gusto nyo sabihin sa taong bayan, oy, Blue Ribbon, preno ka muna. Pwede bang ito muna ang bigyan natin ng pagkakataon? Yung nga isa sinabi, No. wag muna kayong magano. I-reschedule nyo na ako muna. Parang ganon, Sen eh. So, nakikipag-agawan sila ngayon. Yun na nga po. Ba, talaga yatang... Hinahamon. Oo, di ba? Hindi sila nag-aamon, nakikipag-ano siguro sila. Paligsahan. Nakikipagpaligsahan. May competition na, di ba? so- Di maganda kasi ang taong bayan nakikinig. Ha? Sumusubaybay. Opo. Pagka competition, makikita nila ngayon. Alam mo, pagka ang competition healthy, Tama. Healthy makikinabang competition. makikinabang ang Sa taong taong bayan. bayan. Talaga mo, nakikipag-ano siguro sila. Paligsahan. Nakikipagpaligsahan. May competition na, di ba? so- Di maganda kasi ang taong bayan nakikinig. Ha? Sumusubaybay. Opo. Pagka competition, makikita nila ngayon. Alam mo, pagka ang competition healthy, Tama. Healthy makikinabang competition. makikinabang ang Sa taong bayan. opo. Makikita, sino kaya talaga sige. O, makikita nilang pagkakaiba ngayon. Hindi kaya maguluhan sa inyo kasi sa dami na mag-iimbestiga sa halip na healthy competition ay maguluhan pang isipan ng taong bayan. Sila ang magugulo. Yung iba. Ngayon lang kayo nakaisip ng ganon? Kung merong nagsimula? Oho. Oh, nakita siguro ng mamamayan. Parang tama yung landas na tinutuntun. O ayan, narinig nyo mga kawangis ko. Malinaw na malinaw pa sa sabaw. Kasi nga kung mapapansin mo sa sinasabi ni Senator Marcoleta, may mga senador na hindi tanggap kung bakit siya naghahawak ng Blue Ribbon Committee. Marami diyang mga senador kasi nga first timer pa lang daw siya bilang isang senador. Bakit siya naghahawak agad ng Blue Ribbon Committee dyan sa Senate? 'Di ba? Ang dami pong naiinggit sa kanya. Kaya ngayon, ang nangyayari ngayon, bumulta siya. Kasi nga, bakit dinanalan siya tulungan? Kasi kung mapapansin nyo, siya po ang unang di ba, ang sa flood control, siya ang unang po nagpatawag ng mga contractors diyan sa Senado. Di ba? Kung mapapansin nyo, ngayon, nagsimula na rin magpa-investigate yung Kongreso. Diyos ko, pa-tricom pa. Pero kung tutuusin, si Senador Marcoleta ang unang nagpatawag ng investigation dyan sa DPWH na katiwalian. Ngayon, pati ang kanyang posisyon, parang kini-question pa. Di ba? Mamaya, sa susunod na mga araw, sa mga taon, baka maging vice president to sa sobrang pagyurak ng kanyang pagkatao kay Senator Marcoleta. Parang mga kapwa niya mga senador, parang walang tiwala sa kanya, lalong-lalo pa yung mga pinklawan. Nako. Sila yata ang umaano dito, yumuyurak sa pagkatao niya, ni Marcoleta. Kaya sa ngayon, mga DD supporters niyan, hindi naman tayo yung suporta natin kay Marcoleta talagang 100%. Kahit saan pang larangan siya mapunta, basta support lang tayo sa kanya. So yan muna mga kawangis ko yung update natin sa inyo o sa mga kapwa ko OFW dyan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel. Sa mga hindi pa dyan, please lang. Sa ngayon, masalam and babay muna.